Magandang araw sa ating lahat. Ito may share ako sa inyo paano mag-wiring nitong orbit fan. So, kung tingnan natin dito sa may ilalim, bali itong tatlong wires na ito ay nakakonekta sa fan motor. Bali itong kulay blue at saka kulay brown, ito ay para sa power source o sa power line o sa plug. Itong red at saka black, yan po ay para sa capacitor. Okay, simulan na natin. Bali, ang gagawin natin, kuha tayo ng tester. Ito, may tester na ako dito. Sinet natin yung setting ng tester sa ohmmeter function. Ayan, naka-ohmmeter function na yan. Ang gagawin natin, hanapin natin may pinakamataas na resistance. Okay, simulan natin dito. Bali ito, lagay natin dyan. Yung isang test rod dito sa kulay white. Kulay puti. Tapos, itong isang test rod, ilagay natin dito sa kulay pink na wire. Ayan, merong nasukat na 315.1 ohms. Ngayon, ilipat naman natin yung red test rod dito sa kulay gray na wire. Ayan, merong 340 ohms. Subukan natin ilipat itong black test rod dito sa kulay pink. Yan. Tapos, itong red test rod dito sa kulay gray natin ilagay. Yan. Meron tayong nasukat na 654 ohms. Bali, ito yung pinakamataas na resistance. So, ang gagawin natin dito, itong kulay pink at saka kulay gray na wire, ito yung ikukonekta natin sa capacitor. Sa dalawang terminals ng capacitor. Kahit po magkabaliktad yan. So, bali ito, kulay pink, ikakabit natin sa isang wire na para sa capacitor. Ganyan. Tapos, ang kulay gray, yan ay ikakabit natin sa isa pang wire na nakakonekta sa capacitor. Kagaya nito. Okay. Ayan. Naikonekta na natin. Itong kulay white na wire, ikabit natin siya sa isang wire o kahit alin dito sa kulay blue at saka kulay brown na wire yung ikonekta natin sa kulay white. So, ikonekta natin itong kulay blue. Okay, dito sa kulay white na wire. Bali ito, line 1, kulay blue. Sabihin na natin, line 1, itong white, ito ay common doon sa fan motor. Okay, kabit natin dito. Bali, ayan na. Okay, ayan na yung connection. Mapapansin natin, meron pang isang wire dito, kulay brown. So, saan nga ba natin ito ikakabit? Bago natin ikabit yan, lagyan muna natin ng electrical tape itong common at saka line 1 na connection. Lagyan natin ito ng electrical tape. Okay. Yun.
Yan. Nalagyan na natin ng electrical tape, ano? Sunod na gagawin natin dito, i-try natin i-connect itong kulay brown dito sa connection ng kulay pink at saka red na wire. Bali, itatap lang natin ito dito. Okay. Tap natin yan. Tapos, gawin natin, ipa-plug in natin itong orbit fan. Pa-plug natin ito. Tapos, tingnan natin maigi yung ikot ng shafting rod. Dapat, yung ikot ng shafting rod ay clockwise papunta sa kanan. Mula kaliwa pa kanan. Ganon. Dapat. Yung ikot. Okay? Ngayon, tingnan natin dito. Lagyan natin ng tanda, ano? Para makita natin. Okay. Yun. Ngayon, i-plug in natin ito. Tingnan natin mabuti kung ang ikot ng shafting rod ay clockwise. Kung ganito ba. Okay? So, ibalik lang natin dito. Nakatap po yung kulay brown dito sa kulay pink at saka red na wire. Dito. Ayan. I-plug in ko. Tingnan natin yung ikot ng shafting rod. Dapat yung ikot pa ganon. Plug in ko. Oh. Ulitin natin. Yun. So, napansin natin na yung ikot ay pabaliktad. Okay. Kung ganon yung makita natin, ang gagawin lang ninyo, ilipat itong connection nitong line 2, okay, dito sa kulay gray at black na wire na magkakonekta. So, bali, dyan natin i-connect. Okay. Dyan natin yan i-connecta. Ayun. May-connecta na natin. Bali ito, yung gagawin natin, ito ay balutan na natin ng electrical tape. Kasi sigurado tayo na pag ang connection na ito ay magbibigay sa atin ng tamang ikot ng shafting rod. Lagyan na natin ito ng electrical tape. Okay, ayan. Pagkatapos na natin malagyan ng electrical tape, ito, lagyan din natin ito. Kasi sure na tayo na yung ikot ng shafting rod ay clockwise na o nasa tama na. Ganun. Okay. So, ayan na. Na-insulate na natin. I-testing natin ulit. Okay. Ulitin natin. Dapat yung ikot ng shafting rod ay pag ganun. Ngayon, i-plug in ko. Diba? So, ayan. So, yan po ang tamang ikot nung shafting rod. So, kung babalikan natin dito, yung ating
ginawang wiring connection. Ang ginawa natin, sinukat muna natin yung resistance nung wires na nakakabit sa fan motor. Hinanap natin yung pinakamataas na resistance. Nung mahanap natin yung pinakamataas na resistance, doon sa dalawang wire na iyon, doon natin ikinabit ang wires ng capacitor. Okay? Tapos, yung isang wire na kung saan hindi natin ikinabit sa capacitor, yan ay ikinabit natin sa line 1 o sa isang linya na para sa power source. Ito yon. Okay? Tapos, itong kulay brown na wire o yung line 2, yan ay sinubukan natin ikabit dito sa kulay pink at saka red na wires. Pero napansin natin na yung ikot ng LEC ay counterclockwise. So, ang ginawa natin, inilipat natin yung connection ng kulay brown dito sa wires na magkadugtong itong kulay gray at saka black. Okay? Nung inilipat natin yon at yung ikot nung shafting rod, yan naman po ay naging clockwise o nasa tamang ikot na. So, ulitin natin, ano? Bali ito. I-plug in ko. Bali, ayan po yung tamang ikot dapat nung shafting rod. Tapos, syempre, binalutan natin ito ng mga electrical tape, ang mga connections. Hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Kung nagustuhan niyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.